Tayo pong lahat ay tumayo. Batiin po natin ang ating mga katabi. Kamayan po muna natin bago po tayo magsimula. Kamustahin po natin ang ating mga kapatid. Yan. And atin pong pupurihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Atin po siyang awitan ng mga makalangit na awitin. At ibigay po natin lahat ng papuring pagsamba sa Kanya ngayong pong umagang ito. where is so
vagabond. And I try with all my mind, but I just can't win the fight. My soul is driven, a vagabond. And just when I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Cannot deny what I see. Got no choice to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So so long to my old friends, burden and bitterness, you can just keep on moving. Hey, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son is found his way back home. You pick me up, you turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Now lost another one, I am free. I am in. Let's claim this church. I am free. Hell lost another one, I am free. Yes, we are free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost
sing praise. Praise the Lord, the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. A thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Tayo po'y manalangin. Dakilan naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw po na ito, sa buhay at kalakasan na ipinagkalab niyo po sa bawat isa po sa amin, na andito po muli kami nagtipon-tipon sa inyong bahay-sambahan upang ikaw po ang siyang aming papurihan na Lord God. Naway sa aming pong mga inawit, ikaw lamang po ang siyang aming napapurihan, Lord God. At sa aming pong pagpapatuloy sa araw po na ito, kayo na lamang po ang siyang mangunat gumabay po sa bawat isa po sa amin. Sa mensahin pong aming papakinggan, naway tumimo po ito sa aming puso't isipan at maibahagi rin po namin to sa iba. At ikaw lamang po ang siyang aming tinataas at pinapapurihan, Lord God. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming po mga nagawang pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang pagpalang umaga pong muli sa atin pong lahat, mga kapatid. Yun po. Sa atin pong pagpapatuloy sa umaga pong ito, mga kapatid, ay nais ko pong basahin ang sinulat ni Propeta Jeremias, mga kapatid, na matatagpuan po natin sa Jeremiah chapter 29, verse 11, mga kapatid. Ganito po ang mababasa po natin sa talata pong ito. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. Na matatagpuan po natin sa Jeremiah chapter 29, verse 11, mga kapatid. Sa part po na ito, hindi po siguro ningit sa kaalaman po natin
po'y nangyari po sa kanila. Nawala po yung guidance ng ating Panginoon sa kanila. Dahil po sa katigasan ng kanilang ulo, ay hinayaan po sila ng Diyos, mga kapatid, na makaptive o masakop po ng mga taga-Babylon. In the rivers of Babylon, papazul ba tayo dito eh. So ganun po yung nangyari po mga kapatid. Kaya yung pangako po ng Diyos sa mga taga-Israel, mga kapatid, kung babasahin po natin sa verse 10, subalit ito ang sinasabi ko, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkalihak sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Turo pa rin ko na ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupain, ibinigay ko sa inyo. Bagamat sa kanilang pag-disobey sa ating Panginoon, nandun pa rin yung concern ng ating Panginoong Diyos sa kanyang piniling bayan, sa Israel, mga kapatid. Kagaya po ng isang magulang na kahit gaano katigas yung ulo ng mga anak, kahit gaano pa kapasaway yung anak, hindi niya kayang itakbo eh. Kahit sinasabi niya, talong ka po yan, pero deep inside, mga kapatid, hindi niya kayang gawin. Kasi magulang eh, mahal niya yung kanyang anak kahit gaano kapasaway, mga kapatid. Ganyan po yung pagmamahal na nilalarawan po ng banal na kasulatan sa pag-ibig ng Diyos, na kahit gaano po katigas yung ulo ng mga Israelites, nung kanyang piniling bayan, mga kapatid, ay nandun pa rin yung kanyang pagmamahal sa kanila. Kaya nga po dito mga kapatid, kung titignan po natin, may mga ilang bagay po dito na kung saan makikita po natin na pag sinunod po natin ang ating Panginoong Diyos, mapapabuti po tayo. Wala naman pong plinano ang ating Panginoon sa bawat isa na ikakasama po natin. Lahat ng plano po ng Diyos sa buhay po natin, mabuti at ikakabuti po natin. Tirigat na daw makakapsat kung bakit hindi po napapabuti yung atin pong kalalagayan. Kasi nga po, suway po tayo ng suway. Dalawa lang naman po yan, mga kapatid. It's either, mga kapatid, na consequence or trials. Dalawa lang naman po kasi yung naranasan po nating sufferings. Marahil yan ay consequence or trials ng faith po natin, mga kapatid. Pero sa part po na ito, sa Jeremiah chapter 29, verse 11, consequence yung nararanasan po ng mga Israelita po, mga kapatid. At nais ko pong tignan po natin yung ilang mga bagay po dito, nakapupulutan po natin ng aral. Una po, God knows what is good for you. Sabi niya nga dyan, for I know the plans I have for you. May plano ba kayo, mga kapatid? Alam niyo yung plano niyo? Nagplano na kayo tapos pumalpak, mga kapatid. Naranasan niyo na yung ganon. May plinano kayo pero pumalpak. May plinano kayo pero hindi naging tumpak yung gusto ninyong mangyari, mga kapatid. Di ba may mga ganong nangyayari po sa atin, and that's normal. Pero sa ating Panginoon, mga kapatid, pag tayo po ay lumapit po sa Kanya, lahat ng mga plano niya sa atin, hindi man minsan madali yung process na dinadaanan po natin, pero tiyak yan. At bullseye, mga kapatid, mapapabuti po tayo pag sinunod po natin yung kagustuhan ng ating Panginoon. Sabi niya nga dyan, for I know the plans I have for you. Alam na alam ng Diyos yung mga plano niya sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Sabi po sa kasunod, God is omniscient. He knows everything about you and what is good for you. Amo niya po Diyos kakabsat, tinatao tayo. Minsan kasi yung mga bagay na hinihiling po natin sa Diyos, hindi naman talaga natin kailangan at mas lalong hindi po yun makakabuti para sa atin. Humihiling po tayo ng mga bagay kung minsan na kung saan ay maaring makasama po sa atin, mga kapatid. Kagaya nung sinabi ko po, may mga tao na kung saan ay hinihiling yung fame, kasikatan. Lord, sana sumikat ako. Nung sumikat, ano po yung nangyari, mga kapatid? Kinalimutan ng Diyos. Lord, sana magkaroon ako ng bosses or magkaroon ako ng kapangyarihan, power sa government. Ano na nakakilala sa Panginoon? Ay, nung natupad na yung kanyang gustong mangyari, anong nangyari, mga kapatid? Nasira ang buhay. Nakalimutan ng Diyos. Sabi naman ng iba, Lord, gusto kong yumaman. Pag yumaman ako, hindi kita kakalimutan. Anong nangyari nung yumaman? Nawala. Nawala yung pananampalataya sa Panginoon, napunta sa pera. Kaya kung minsan yung hinihilang po natin, akala po natin ayaw ibigay ng Diyos. Pero actually, sometimes yung mga hindi ibinibigay ng Diyos ay protection po sa atin.
para hindi po tayo mapalayo sa Kanya. Kagaya nung akin pong sinabi, it's either yan po ay consequence or yan po ay trials ng faith po natin, yung mga nararanasan po natin. God knows everything about you. Alam na alam ng Diyos yung nilalaman ng puso mo, kapatid. Bago ka pa man mag-isip, bago ka pa man magsalita, alam na ng Diyos yung nasa kaloob-looban mo, kapatid. Sabi nga po sa aklat po ng Psalm, chapter 139, verse 1 to 4, You have searched me, O Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Napakaganda po sa Tagalog niyan, mga kapatid. Nais ko pong basahin sa Tagalog. Sabi po dito sa Tagalog, mga kapatid, Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi nalilingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Ako iyong nakita, gumagawa man o hindi. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. May kanta niyan, mga kapatid eh. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Punay din. Ang lahat ng bagay, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Napakaganda ng awitin, mga kapatid. Actually, yan po yung isa sa mga favorite song ko. Pero sometimes, di ko maalala yung lyrics. Tama ba yung lyrics ko? Ang lahat ng ginagawa po natin, gagawin pa lang natin, pinaplano pa lang natin, nakita na ng Diyos yung magiging resulta. At magtataka tayo kung minsan, bakit Lord, hindi natutupad yung mga plano ko? Lord, panalangin ako ng panalangin sa'yo, nagsiserve naman ako, bakit hindi natutupad yung panalangin ko? Magtaka ka kung bakit hindi natutupad. Baka yung pinapanalangin mo ay maaring makasama sa'yo, kapatid. And that's why sometimes dinedelay or hindi binibigay ng Diyos yung mga bagay na pinapanalangin natin. Kasi nga po, makakasira sa atin. Kaya ang sabi po doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, plans to prosper you and not to harm you. Ang plano ng Diyos sa atin ay yung planong pasaganain ka, not only in material things, mga kapatid, kundi sa lahat ng bagay. At ang sabi doon, planong hindi mo ikakasama. Ano po? Yun po yung nais ng ating Panginoon sa atin. Yung hindi po tayo mapasama. Pero tayo po yung lumalapit kung minsan, mga kapatid, sa mga bagay na makakasama po sa atin. Kaya sabi niya dyan, you discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Naalala niyo po si Jonas. Si Jonas, mga kapatid, nung siya po ay inutusan ng ating Panginoon na mag-preach sa Nineveh, para yung Nineveh mag-repent, mga kapatid. Pero ano pong nangyari? Tinakasan ni Jonas. Akala niya nakatakas na po siya. Pero ano pong nangyari? Sa kanyang biyahe doon po sa laot, sa dagat, mga kapatid, nakikita po siya ng Diyos. At ano po yung nangyari? Lulubog na yung bangka na sinasakyan po nila. Ang sabi nila, pagpalabunutan tayo. Lumabas si Jonas. Si Jonas yung itinapon, mga kapatid, doon sa dagat. Pero hindi po namatay si Jonas. Siya po ay nilulon ng napakalaking isda. At alam niyo po yung nangyari? Yung tinatakasan niyang Nineveh, doon po siya iniluwa ng isda. Kaya kung minsan, mga kapatid, kala natin natakasan na po natin ng Diyos. Pero hindi natin alam, kahit sa isipan pa lang natin, adapay lang panpanunutan tayo ng kalukwan, kakabsat. Nakita ni Apo Diyosan. Kaya pakisabi sa iyong katabi, nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo. So be careful.
Ano? Be careful kung ano po yung nilalaman ng puso po natin. Sa bawat paghiling po natin sa ating Panginoon, sa bawat paglapit natin sa Kanya, unang tinitignan ng Diyos ay ang puso natin. Ang laman ng puso po natin. Yan ba ay karapat dapat sa ating Panginoon sa Kanya pong banal na harapan. Kasunod po mga kapatid, God wants a better life and a future for His people. Plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ito po yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya tayo kakabsat. Gusto ba natin ng maayos na kinabukasan? Kaya tayo kakabsat na simpang abiyag? Anyon sa kaya't kakabsat. Kaya tayo kakabsat. Gusto ba natin ng matiwasay na buhay? Lahat po tayo gusto po natin, mga kapatid. Sabi ko nga po doon sa devotion po natin nung Friday sa atin pong prayer meeting, mamamati kay kakabsat ti malas. Naniwala mo kayo sa malas? Sa swerte? Naniwala kayo sa swerte? Huwag kayong maniwala sa swerte. Malas yun. Meron bang swerte at malas, mga kapatid? Sabi nila, pag may nangyaring hindi maganda, pag hindi pumaayos ang buhay, ang malas ko naman. Hindi ka malas. Mali lang yung desisyon mo sa buhay. Ano po, marami po mga tao nagsasuffer, mga kapatid, sa kanilang buhay dahil po sa wrong decision po nila sa buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, na bawat ginagawa po natin ngayon ay malaki yung epekto sa mangyayari sa araw ng bukas. Kaya nga po, mga kapatid, karamihan po ng mga Israelites po noon, bakit po sila nagsuffer? Bakit po sila nakaranas, mga kapatid, ng napakarami at katakot-takot na paghihirap dahil po sa disobedience, dahil po sa kanilang ginawang mali, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya habang tayo po ay nagpaplano pa lang, itama po natin yung mga bagay na dapat itama sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi hindi po tayo magkakaroon ng maayos po na pamumuhay kung hindi po wasto yung atin pong pag-iisip. Sapagkat nais po ng ating Panginoon na pagpalain po tayo pero hindi naman po natin inaayos yung atin pong buhay. Ano po? Kinakailangan po sa bawat isa po sa atin na kung gusto po nating maranasan yung pagpapala ng ating Panginoon, unang-una po dapat nandoon na willing po tayong sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kasunod po mga kapatid, ang sabi po dyan, things that hinder you to experience His wonderful plan for you. Ano-ano nga ba yung mga humahadlang, mga kapatid, kung minsan hindi natin maranasan yung magandang plano ng Diyos? Na minsan miserable yung buhay, minsan hindi maganda yung buhay, mga kapatid. Bakit kayo may mga ganon? Malas ka kaya? Malas ka ba? Pakitanong nga yung katabi, malas ka ba? Malas kaya tayo, mga kapatid, kung bakit ganon minsan yung nangyayari? Hindi ka malas. Ano po? Hindi ka malas, kapatid. Ang nangyayari kasi, ganito. Kasunod po, mga kapatid. Ito yung laging sinusunod po kasi natin, kaya tayo po ay nahihirapan sa buhay. Self-will. Pinagpipilitan po natin yung will natin sa buhay. Alam na nga nating mali, ginagawa pa natin. Alam na nga nating makakasama, ginagawa pa rin po natin. Alam na nga nating hindi makakabuti sa atin, ginagawa pa rin po natin, mga kapatid. Ganyan tayong mga tao eh. Kung ano yung bawal, yon ang tinatangkilik. Bakit kaya ano po, mga kapatid? Apay nga takas jay. Lagi tayong namamagnet ng mga bagay na makakasama po sa atin. Konting kalabit lang ni tukso, andyan na. Sasama ka na, kapatid. Kaya kung minsan hindi po natin nasusunod yung will ng ating Panginoon, mas matimbang yung will natin. Kaya doon po sa doon sa prayer ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang tinuro, ano po yung sinabi niya? Let your will be done. Simpleng salita, ano po? Simpleng salita, let your will be done. Pero sa kaloob-looban, nung salita pong yan, napakabigat. Bakit po, mga kapatid? Kasi ang hirap bitawan ng ating will. Ang hirap bitawan ng sarili po nating kagustuhan. Gusto ba nating yung atin pong buhay ay mapabuti? Then let go, mga kapatid. I-let go po natin yung ating self-will. Gustong-gusto po natin kasi minsan, Lord,
ikaw na ang bahala sa buhay ko, ha? Tapos damdama, baka manan, Lord, hanga mabalay nga kastoy. Nagsasuggest na tayo, unti-una tayo nagsasuggest sa Panginoon. Akala ba natin, God's will, bakit tayo nagsasuggest sa Panginoon? Ano po? Pag God's will yung gusto po nating masunod sa buhay po natin, then you must surrender your will, mga kapatid. Kinakailangan po nating i-surrender yung ating will sa ating Panginoon. Kasunod is lack of trust. Kaya hindi po napapabuti yung buhay po natin, kulang po tayo sa tiwala sa Diyos. So nga kan kanayon tayo nga madanagan, kakabsat, di pa nagbiag tayo because of kulang po tayo sa tiwala sa Panginoon. Iso nga kan kanayon kangahan nga makaturog tinaimas tirabii. Kasi nga po, punong-puno ng anxiousness yung isip mo, kapatid. Sayang, lugi ka. Ano po? Pag hindi po tayo nagtitiwala sa kaya ng Diyos, lugi ka, kapatid. Eh, pakisabi na sa katabi mo, ng papalugi. Nag-imas turo na ikaroon, sila. At Diyos mo, hanggang titiwala kita ng Diyos. Ano po? Yung kapit-bahay mo na wala Diyos. Sa harap ng tulog, ikaw pa kaya na may Diyos. Lagi kang alala. Talo ka pa nung kapit-bahay. Ano po? Dapat ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, kung gusto nating ma-experience yung napakagandang buhay na pinagkakalob ng Diyos sa atin, kinakailangan ipagkatiwala natin sa Kanya. Ano po? Pagkatiwala natin sa Kanya, yung mga bagay na hindi po natin kayang kontrolin. Kaya kung minsan, mga kapatid, nahihirapan po tayo dahil nilalagay po natin yung atin pong kapalaran sa kamay po natin. Kaya to the point na pag hindi po nasunod yung plano po natin, yung gusto po natin, na po prostrate po tayo, na-stress po tayo, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng matinding anxiousness. At resulta, hindi ka makatulog sa gabi. Hindi masarap ang tulog sa gabi. Dahil mas turog yung tatay kakabsat? Dirabi, unong gana tatta. Bakit na nakaturog dito kakabsat, ha? Glamister kon. Yun po yung nagiging resulta. Hindi po natin na-enjoy ang buhay na pinagkaloob po ng Diyos sa atin dahil nga po, hindi po natin ipinagkakatiwala po sa Kanya ang atin pong buhay, mga kapatid. Kasunod is disobedience. Yung disobedience, ito po yung humahad lang po sa atin upang hindi po tayo pagpalain ng Panginoon. Naalala niyo po sa Achan, doon po sa book of Joshua, yung inutos po sa kanila ng Diyos, sa mga lahat ng masasakop nilang bayan, ay wag na wag silang magtitira or magtatago ng alinmang kayamanan or ng alinmang nasamsam po nila. Pero si Achan, mga kapatid, ano po yung ginawa ni Achan? Nagtago po siya ng kayamanan. Sa madaling salita, or doon sa ibang termino, kasi nagtakawan kakabsat, inlumang na. Ginawa niya yung pinagbabawal ng Diyos na gawin po nila. Ano pong resulta? Sila po ay nabigo sa labanan. So minsan yung sanhi ng pagbagsak natin is disobedience. Yung sanhi ng fall or yung nagiging kabiguan po natin kung minsan is disobedience sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang nagpapakataas ay ibinababa ng Diyos. So disobedience is a sign of pride, mga kapatid. Pag nagdi-disobey po tayo, maybe, mga kapatid, mayroon po tayong prideful heart. Kagaya po, anong mga Israelites na kung saan hindi po nila sinusunod ang ating Panginoon. Kasunod po, mga kapatid, always complaining. Hello po, sino pong mahilig ditong mag-complain? Magreklamo. Sinong mareklamo dito? Konting hirap lang, Lord, ba't ganito? Hirap-hirap naman, ang init-init naman. Ba't ganito yung nararanasan ko? Konting hirap lang, nagre-reklamo na po tayo. Alam niyo po, nainis ang Diyos sa mga Israelita nung mga panahon na sila po ay nagre-reklamo. Binigay na nga yung mana, binigay na nga yung pugo, binigay na lahat sa mga Israelites, pero nagre-reklamo pa rin sila. Ano po yung ginawa ng Diyos sa kanila? Pinarusahan po sila, kinagat po sila, mga kapatid, ng mga ahas na pinadala ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Kaya kung minsan, mga kapatid, ay yung pagiging lagi nating pagko-complain, lagi tayo nagre-reklamo, mga kapatid, ay hindi po natin nararanasan yung pagpapala ng Diyos sa Kanya pong magandang plano.
Kasunod, mga kapatid, is yung sin, yung kasalanan po natin. Yung kasalanan ang umahadlang upang hindi po tayo pagpalain ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kasunod po, things that you need to do to align your life to His perfect plan. Sabi po dyan, let God. Kaya ba nating sabihin yan? Pag tayo po ay nananalangin, Lord, ikaw na ang bahala. Parang sakwan lang yan eh. May nananalangin. Lord, ikaw na ang bahala sa jowa ko. Ikaw na ang bahalang mamili, pero may picture ako. Ito yung picture niya. Ganun ba? Hindi ganun ang pagsusurrender, mga kapatid. Pag let God, hahayaan mo ang Diyos, kapatid. Huwag kang mag-suggest. Ano po? Kaya na po, frustrate po tayo eh. Kasunod po, mga kapatid, always trust. Kailangan lagi po tayong magtitiwala sa ating Panginoon. Obedience. Be grateful at all times, mga kapatid. Surrender your life or repentance, mga kapatid. Pinakamahalaga po, yung tayo po ay magre-repent at manunumbalik sa ating Panginoon. Kasunod po ang sabi niya po dito sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Gusto ba nating mapabuti ang buhay po natin, mga kapatid? Unang-unang binanggit ang banal na kasulatan, trust in the Lord with all your heart. At ang sabi niya, and lean not in your own understanding. Ano po bang meron sa plano po natin? Ano bang meron sa pag-iisip po natin? Minsan yung iniisip natin, palpak eh. Kala natin okay. Pero at the end, mga kapatid, yung resulta, hindi po natin nagugustuhan. Kasi nga po, sariling kaisipan po natin, umaasa po tayo, mga kapatid. At ang sabi po dyan, in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ano po yung key sa isang maayos na pamumuhay? Sabi po sa verse 6, sabay-sabay po nating basahin, in all your ways, submit to Him. Yan po ang susi. Inaalala ba natin siya? Nagsasubmit ba tayo sa ating Panginoon? Tayo po ba ay nagpapasakop sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa? Ang sabi po kasi dyan, sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin or siya ay magpasakop po sa Kanya, mga kapatid. Bawat ginagawa po natin, isipin natin, ito ba ay makakaglorify sa Panginoon? Ito ba ay makakabuti para sa akin at sa aking kapwa? Ito ba ay makakapagbigay lugod sa aking Panginoon? Dapat bawat ginagawa po natin, mga kapatid, isipin natin mabuti, nagsasubmit ba ako sa Diyos kung gagawin ko ang bagay na ito? At pag ginawa po natin ang bagay na yan, mga kapatid, He will make your path straight. Gagabayan tayo ng ating Panginoon. Itutuwid ng Diyos yung mga bagay na daraanan po natin. Magiging maayos yung decision making po natin. Ano po, magiging maayos yung pagdesisyon po natin sa buhay. Not perfect, mga kapatid, not 100% na lahat ng gagawin po natin is perfectly maayos. Pero malilesen, mga kapatid, yung mga maling desisyon po natin sa buhay. At ang resulta, may experience po natin yung magandang plano ng ating Panginoon sa bawat isa. Kasunod po, mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, your decision today can truly affect your future. So be wise and don't waste your time. Follow God's blueprint in your life. Paano po natin susundan? Yung blueprint na binigay ng Diyos, nandito po ang blueprint. Sa banal na kasulatan, sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ito po yung gabay ng buhay po natin, mga kapatid. Ito po yung instruction ng ating Panginoon para mapabuti ang buhay ng bawat isa. Especially, mga kapatid, sa Book of Proverbs, I encourage you, mga minamahal ko, mga kapatid, please read the Book of Proverbs. Napakaganda po ng aklat po ng Proverbs or Kawikaan. Marami po itong turo po sa atin, mga kapatid, para tayo po ay mas lalo pong maging wise sa mga decisions natin sa buhay at ma-align yung will po natin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin.
Ama namin Diyos na lubhang makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat Ama sa pagkakataon pong ito sa amin pong napakinggang mga salita mo Diyos. Tunay nga na ang nais Diyos about isa po sa amin ay mapabuti ang amin pong buhay. Salamat po Ama dahil hindi ka nagpapabaya sa iyong mga pangako. Tunay nga po Diyos na kung kami po ay lalapit po sa iyo, ay hindi ka po mag-aatubili na kami po ay ingatan at gabayan, Panginoon. Ikaw po ang isang Diyos na nag-ingat simula pa nung una sa iyong mga lingkod at maging sa pagkakataon pong ito ay patuloy niyo pong ginagabayan ng bawat isa po sa amin. And I pray, Lord God, sa pagkakataon pong ito na patuloy niyong i-bless ang bawat isa po sa amin. We ask for your guidance and wisdom sa amin pong buhay at nang sa ganun po, Panginoon, ay makapag-decide po kami sa lahat po ng amin pong mga gagawin nang naaayon po sa iyong banal na kalooban, O Diyos. Uli, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat tanging sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating Lord's Supper. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this, 'cause you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this, 'cause you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, "Ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito."
Tayo pong sumandaling manalangin. Dakilan naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kami naman po, Panginoon, ay nagkatipon at merong oras, Panginoon, upang purihin ka sa umagang ito, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa mga simbolo ng yung laman ng iyong dugo, Panginoon, siyang naging sakripisyo para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa grasya mo, sa pagliligtas mo rin po sa amin, Panginoon. Salamat sa grasya mo, Panginoon. At Lord God, Panginoon, ang bawat isa ay masayasat namin ang aming mga puso't isipan, Panginoon, bago namin tanggapin ang mga simbolong ito, Lord. Panginoon, maalala namin ang iyong sakripisyo sa bundok ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. At patawarin niyo po kayo, Panginoon, sa aming mga nagagawang pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Salamat po sa magdalangin na masasali po sa salamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Ayan, magandang umaga po muli sa ating sa ating lahat mga kapatid. Parang mabubulol na ako. So, parang na ako, isang buwan na ako dito, elder. Yan po, parang isang buwang ito talaga yung youth month. Dapat merong din, no? May mga kasama ding mga ay, si Brother Maki, din kabataan din Yan. Buti na lang, dalawa kami. Ayan po. Para sa ating offertory challenge po ay babasahin ko lang po yung kwento po ng babaeng bao or balo. Kung saan, alam po na, karamihan po sa atin, alam po siguro yung kung paano siya nagbigay. Compared dun sa mga kasama po niya dun sa, siguro, hindi ko pa kabisating. Pero ito yung sinasabi. Ito yung sinasabi. Bali po kanina nagsusearch po kung ano po yung offertory challenge ko. Iba't iba po pala yung klase ng pero summarize lang to ng Google merong iba't iba yung klase ng pagbibigay. Merong cheerful giving, recognizing God's provision. Iba-ibang verse, ganun po pala. Meron siyang iba-ibang klaseng pagbibigay. Meron din yung nagbibigay na sa pag-honor ng pag-honor kay God, at meron ding ito yung babasa ko, sacrificial generosity. At meron ding yung Malachi 3:10, trusting in God's promises. So iba-iba po pala yung kung paano tayo magbigay. Ito po yung aking mabasahin po sa inyo, yung sacrificial generosity. Nasa Lucas chapter 21 verse 3 to 4. At ito yung sinasabi po niya. At sinabi niya, sa katotohanan ay sinabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay ng sa kanila'y labis. Tatapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang kibabuhay na nasa kanya. Tayo pong lahat ay magbigay. Blessed be your name in the land that is plentiful, with streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world saw that it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord.
at sama-sama po nating ipanalangin ang ating mga nalikom na offering po. Dakila naming Diyos na mapagpala sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa magpapalang aming nalikom, Panginoon. O Panginoon, gabayan niyo po kami, Panginoon, upang magamit namin ito sa iyong kaparaanan lamang po. At Panginoon, pagpalay mo rin po ang bawat isa sa amin na sa aming mga kinabubuhay, Panginoon, trabaho, negosyo, lahat ng aming mga pinagkukunan, Panginoon. Na Panginoon ay bless mo po lahat po, Panginoon, upang ang mga kami po ay maging pagpapala rin po sa iba at may bahagi namin ito at may bahagi namin ng iyong salita, Panginoon. At Panginoon ay patuloy niyo pong gamayan sa mission po namin dito po sa Dako ng San Clemente, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga pagpapala mo, sa pag-iingat mo sa akin at sa pag-ibig mo, Panginoon. Tula mo sa amot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Dadako po tayo sa atin pong announcement, mga kapatid. Una po sa atin pong announcement. Ngayon pong darating na May 29, 30, and 31 po, mga kapatid, ay yung atin pong National Convention. At ngayong Friday po, awa na to no Friday kakabsat. Siguro po mag-announce po ako kung may time po na makapag-live po ang inyong lingkod, mga kapatid. Live devotion po sa atin pong prayer meeting. I-announce ko na lang po sa GC, mga kapatid. Yung atin pong activity ng June, yung atin pong quarterly na yung atin feeding program, mga kapatid, doon po sa Katagudingan. Sa ngayon po, wala pa pong date ng atin pong feeding program, pero hopefully siguro po mga third or second week ng June, mga kapatid, yung atin pong feeding program. Depende po kay Madam Principal. Ano po? Update ko na lang po siguro, mga kapatid, kung makapag-decide na po sila doon po sa school, doon po sa Katagudingan. So far, mayroon po tayong mga expected na po, mga kapatid, na may konting makukuha pong fund doon po sa atin pong school supply. Pero kulang pa rin po yan, mga kapatid. Sa mga gusto pong magbigay sa atin pong quarterly feeding program, kasi balak po natin, mga kapatid, na magbigay po ng kahit kaunting school supplies sa mga bata po, mga kapatid. Hindi naman po yung buong set ng school supply po nila. Siguro mga isang lapis, isang papel, isang set ng papel. Yung ibibigay po natin, mga kapatid. From grade 1 hanggang doon po sa grade 6, mga kapatid. Kasi yung student po nila doon, umabot po sila ng 90 plus. Almost 100 po sila doon, mga kapatid. So, siguro abot po tayo ng mga siguro mga 10 po siguro yung kailangan po nating fund doon po sa school supply po nila, mga kapatid. So, medyo matagal pa naman po. Patuloy po nating ipanalangin yung atin pong fund sa atin pong feeding program. Kung kakayanin po yung atin pong plano po, mga kapatid, na pamimigay po ng school supply. At ganoon din po yung atin pong mga activity this coming June 13, yung atin pong Back to School Fellowship doon po sa Libas Elementary School, mga kapatid. Yan po ay mag-start po ng 8 a.m. Nandun na po sana tayo doon po sa Libas, mga kapatid. At yung registration fee is 80 pesos. Kanya-kanyang baon po yan. At yung atin pong mga may kwan ba ngayon ng
Yung atin pong announce doon po sa GC mga kapatid, kasi mayroon po akong mga kasamahan na tagapangaral na hospital kamakailan lang mga kapatid. At ito po ay volunteer. Voluntaryo po na kung sino pong gusto pong magbigay po ng offering mga kapatid. Special offering. Sa nakalimutan ko po kanina mga kapatid na sabihin yung atin pong special offering. Siguro po, pag-exit na lang po siguro, ay ilagay nyo na lang po dun sa box na ilalagay po dun mga kapatid. Kung magkano po yung pwede nyo pong may tulong mga kapatid. Si Pastor Jake tsaka si Pastor Tolentino po yung hospital nung nakaraan mga kapatid. At ganoon pala si Sister Pat, asawa ni Pastor Randy. So, yun po mga kapatid. At yung atin pong huli sa atin pong announcement mga kapatid, yung atin pong online jam, tuloy pa rin po yun. At yung atin pong Friday prayer meeting ay maudlot po muna siguro or mag-anos po sa GC ng live online po mga kapatid. At yung atin pong Friday po na outdoor prayer meeting, siguro po ipa-first Friday na lang po natin next week mga kapatid sa month po ng June mga kapatid. Bali magdadalawang outdoor prayer meeting po tayo this coming June mga kapatid. So yung venue po natin kung kanino pong bahay, announce ko pa lang po kasi wala pa po akong nakakausap mga kapatid. So ganun din po sa mga may birthday. Happy birthday po kung sino man po ang mga may birthday. Si Manang Maylin, birthday ni Manang Maylin. Dito ba si Ate Maylin? Nung nakaraan. Maylin po na ako na. Nabara. Dalawang beses lang mag-birthday si Ate Maylin. Dalawa po kasing Maylin dito eh. Si Nanay Emelda, si Audrey, happy birthday po. Kay Manang Lovely, Norteña. Happy birthday po. Kanta naman po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Yan, happy birthday po mga kapatid at sa lahat po ng mga nanonood na mga may birthday sa month po ng May mga kapatid. So kung wala na po tayong announcement, tayo pong lahat ay magsitayo at kamayan po natin ang atin po mga kapatid. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo, kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba.
Patuloy po tayong manalangin mga kapatid. Panginoon namin Diyos na lubhang makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat Ama sa natapos po naming pananambahan sa araw po na ito. Salamat po Diyos dahil muli po ninyong ipinaalala na tunay nga Panginoon na may nakalaan na magandang plano sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Alam po namin naman na hindi niyo po kami pababayaan. At sa pagkakataon pong ito, dalangin po namin na ikaw pong siyang patuloy na kumilos sa bawat isa at ang sa ganun po Panginoon ay amin pong maranasan ang iyong magandang plano sa bawat isa po sa amin. Ganon din po Diyos, dalangin po namin sa pagkakataon pong ito ang patuloy po Panginoon na kagalingan Manang Jovi, si Nanay Ting Panginoon at sa lahat ng mga kapatiran po namin ako sana ay nakakaranas ng karamdaman maging ang kapatid ko na Dinos Panginoon at sa lahat po Panginoon ng mga anak mo Diyos na kung saan ay nakakaranas po at nahihirapan sa kanila pong karamdaman Panginoon. Ikaw po ang siyang magpagaling sa kanila pong karamdaman at nang sa ganun po ay muli pong manumbalik ang kanila pong kalakasan Panginoon. Ganon din po Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na mangunat kumilos sa nalalapit po naming National Convention Panginoon. Pagpalain po ninyo ang mga tagapanguna at nang sa ganun po ay maging matagumpay ang gawain pong ito. Ganon din po Diyos sa amin pong feeding program. Ikaw po ang siyang magpala Panginoon sa amin pong gagawin po na ito. At ganon din po Panginoon, dalangin po namin ang iyong provision. At nang sa ganun po Diyos, ay hindi po kami magkulang sa amin pong mga kakailangan ng pondo Panginoon sa darating po na feeding program po namin. At na po Panginoon ay patuloy pong gamitin ang iglesia pong ito upang may pakalat Panginoon ang mabuting balita, ang iyong salita. At higit po sa lahat kami po ay maging daluyan ng pagpapala, lalong higit sa mga nangangailangan Panginoon. Muli o Diyos, sa amin pong pag-uwi, ingatan niyo po kami at nang sa ganon ay makarating po kami ng maayos sa amin pong mga tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tiamaken anak umam ken Espiritung liw-liwag dayawen nga ipanguna di langit ken ti dagat. Naway sumayin yung lahat ang kagandaang loob ng Panginoong Yesu Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. 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 Amen.